Hello my dear friends, welcome po sa Tina's Journal PH. Sa video na ito, ako ay tumulong sa aming community sa monitoring ng basura at sa cleanup drive, kasama na dito ang Operation Tumba. Nagsimula kami sa Purok 1 at natapos kami sa isang bahay na dito kami sa kalsada. Ito ang cleanup drive, tapos kumuha pa ng mangga. Ayan o. House number 2 na pinasyalan namin, ito ang kanilang water shield at ito ang punduhan ng tubig. Pero wala silang receptacle ng basurahan. Ito po ang house number 3 na pinasyalan namin. May tatak para sa kaputi o supot, lata, plastic bottles at saka mga bote. Ito rin ang composting bin. Ayan, para sa nabubulok. Ang maganda dito sa house number 4 ay hindi na sako, talagang basurahan at dito na minarkahan. Household number 5, may sako para sa plastic, sa lata at sa supot at sa tinabubulok. Ito ang tinatawag nating dirty kitchen. Residual bin ng house number 5. Ito po yung tatak niya, hindi masyadong makita. House number 6, may mga receptacles po sila dito kaso hindi malinaw. Hindi malinaw yung mga tatak. Ito ang composting ng house number 6 kaso may mga halong plastic na hindi dapat mahaluan. Ito ang residual bin. Hindi siya organized. Punta tayo sa house number 7. Ito ang tanawin bago makarating sa house number 7. Look guys, daming kiti-kiti. Ito ang gagawin naming Operation Tumba. Kasi wala dito yung nakatira. Ay, daya, ay ano. Ay, agasin. Ay, agasin. Ay, yakpabot mo. Ay, po. House number 7, di na po nababasa ang tatak. So, meron tayong biodegradable, residual, recyclable, and special waste. MRFR Material Recovery Facility ng Purok 1. Basura ng house number 8, wala po siyang level, pero may receptacles. Sumama ako sa lakad ng mga barangay officials at barangay health workers para sa ganitong gawain. Mamasyal sa bawat bahay at tingnan ang kanilang basurahan at yung kanilang kubeta. Kailangan po ilista kung kompleto ang basurahan, may receptacles, may mga tatak. House number 9, meron pa silang receptacles at may mga tatak na din dito. House number 9. Okay. May receptacles pero walang clear na tatak. House number 10, meron silang receptacles at yung marka nasa kabila. Itong magandang tatak ng mga basura, oh. Very creative. House number 11, kulang ang receptacles. Ganda ng duck, ganda ng playground ng duck, oh. Ito naglalaro yung mga ducks. Ayan, oh. Yan. That's the ducky. House number 11, meron silang receptacle at may tatak. Kaso kulang. House number 11, walang tatak, may receptacle. Ang ganda mag-relax dito, oh, under the stones. Patalastas muna tayo, napadaan ako dito sa may isang puno na may mga bunga ng langka. Basura ng Purok 2. Umpisahan natin dito sa pangalawang bahay. Tingnan po natin ang kanilang basura. Ito po ang house monitoring ng basura. So ito ang kanilang basurahan. Maitlogan din ng manok. Bahay dito sa mga cottages dito sa Purok 2. May basura pero walang label. Ayan po, meron silang basurahan, wala lang tatak. Yan po ang kanyang compost heap. May tumubo na hapid. Ito, nagbisita kami, may basurahan sila. May basurahan, may cover din para hindi maulanan. Wala lang tatak. At meron din po silang composting bin. Ito para sa mga nabubulok. Ayan.
Sa pagmamonitor, 5 points ang basura kapag may label, may receptacle, may cover siya at segregated ang bawat basura. Ang compost bin ay 10 points at ang residual bin ay 20 points. Yan ang pinakamalaki sa pagmamonitor ng basura.